sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayanan tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. Ang Diyos amang malikha ng langit, dagat at lupa. Buwan, araw at mga bituin, liwanag na nagniningning. Magpuri kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayanan tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo at manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat matatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilala, siya'y kasama nila sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinagpupurihan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin mo ang Panginoon. Purihin mo iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba niyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa isang taong minamanas. Ang tanong, saan ang galing ang taong ito? Alalahanin po natin na si Kristo ay nasa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. Kaya medyo exclusive, medyo may pagka-private ang setting na ito. Hindi naman po pwedeng kamag-anak ito ng Pariseo, sapagkat lalabas na kinukonsinti rin niya si Kristo sa gagawin itong pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. And then, sinabi na sa atin sa intro pa lang ni San Lucas, pinagmamasdan na nila ang mga kilos niya. Ibig sabihin, ito'y trap sa kanya. Sapagkat alam din naman nila na hindi tatanggi si Jesus kapag nakakita siya ng kawawang tao na dapat ay pagalingin, tulungan na. Maliwanag na trap. At gumamit pa sila ng isang kawawang tao para dito. Isipin po nyo yun. Inimbita nila si Kristo, nag-imbita sila ng isang mabuting tao para i-trap at nang meron silang maikaso, para magawa nila ng kwento, para mapahamak nila later on ito. Nasaan ang konsensya ng mga tao ito? Now, ilagay po natin ang ating sarili kay Kristo. Hindi mo hininging imbitahin ka ng mga Pariseo. Hindi ka taing-taing maimbita nila. Hindi mo kinakailangan ng approval nila. Besides, marami kang mga ginagawang mas makabuluhan sana kaysa sa mga kung ano-anong iniisip nila. Pero pinaunlakan mo dahil mahalaga rin naman sa iyo ang mga taong ito. Gusto mo rin akayin sa kabutihan ng mga taong ito. And then what? Ang gagawin pa nila, itatrap ka para magawan ka ng kwento later on, para may maikaso sa iyo. At gumamit pa nga sila ng isang kawawang tao para dito. Hindi kaya mag-init ang ulo mo sa mga taong ito. Pero tingnan po ninyo ang naging reaksyon ni Kristo. Kalmadong kalmado. Una, pinagaling din niya yung taong
namamanas. Kung papaanong nag-attempt din siyang pagalingin ang pagiging makasalanan ng mga Pariseyong nag-imbita sa kanya para lamang siya ma-trap. Sa papaanong paraan niya ginawa yan? Ganire. Pagkatapos niyang pagalingin yung taong minamanas, anong tinanong niya sa mga Pariseyo? Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba niyo iaahon kahit araw ng pamahinga? Ginawa kong malumanay ang pagsabi ko nito sapagkat palagay ko ganun ang pagkakasabi ni Kristo. Para bang ina-affirm ni Kristo ang kabutihan pa rin ng mga Pariseyo. Umaapila siya sa kabutihan nila na pinaniniwalaan ng Panginoong nandiyan pa sa puso nila kahit mayabang sila, kahit may pangit na intensyon sila, kahit na feeling nila banal-banalan sila. Parang sinasabi niya sa kanila, di ba? Kung kayo rin naman, ganito rin ang gagawin ninyo, hindi nyo rin matitiis ito. Di ba? Magpakatotoo kayo, yun din ang gagawin ninyo sapagkat mabuti rin kayo. Parang gano'n ang sinasabi ng Panginoon. Abay, kung ako si Kristo, sabihin ko talaga, walang hiya kayo, kapal ng mukha ninyo, inibitaw nyo ako para itrap dito. Kainis kayo. Wala talaga yung pag-asa. Hindi hinighlight ni Kristo ang pagiging makasalanan o pagkukulang ng mga Pariseyo. Ang pilit niyang hina-highlight o pinalulutang yung kabutihan pa rin ng mga ito. Sapagkat, katulad ng sinabi natin kanina, lahat gustong iligtas ni Kristo kahit ang mga Pariseyo. At yun ay sa pamamagitan ng pagpapalutang ng kanilang kabutihang natatabunan ng kanilang mga patong-patong na mga kasalanan at kayabangan. Kaya't kung meron mang isang napakahalagang lesson, isa sa mga napakahalagang lessons na gusto sa ating sabihin ng Panginoon, ganun din sana ang gawin natin. Ganun din sana ang gawin natin. We conquer evil with good. Maniwala pa rin tayo sa angking kabutihan ng tao kahit na napakamakasalanan na nito. Maniwala pa rin tayong natatabunan lang ito ng kanyang pagiging mga makasalanan. Mga kasalanang may iba't iba rin mga dahilan kahit na hindi natin pwedeng i-justify dahil dyan ng mga yan. Pero pwede pa rin nating intindihin at i-consider pa rin naman upang mag-emphasize tayo sa pagpapalutang. Kasi natabunan yung ang kanyang kabutihan. Dapat palutangin, dapat iahon, dapat hukayin yan. Bakit pa natin tatabunan? Kaya mag-ingat po tayo sa pagtatama natin ng kapwa natin sapagkat baka lalo natin silang maimali. Baka mas lalo natin silang maibulid, mailubog sa pagkakasala. Yes, ipakita, ipaunawa natin sa kanilang pagkakamali nila, but never in a very offensive way. Dahil magiging very defensive din ang pagtanggap nila pag ganyan. Tulungan po natin silang ma-realize o makita pa rin ang buti nila upang yon ang siyang makatulong natin para kumontra sa masamang ginagawa nila. Mahirapan po sila kasing makita yung buti nila. Mahirapan silang makalampas, makaahon sa kamalian kung ito'y ipagdidigdigan pa natin lalo sa kanila. Kasi wala namang makasalanan talaga sa una ang umamin sa kanyang kasalanan I-deny at i-deny nila yan. So why not give them something that they cannot deny, that will never deny? Yung buti nila, buting tao ka pa rin Di ka naman ganyan Isip-isip ka kapatid. Natatabunan ka lang, napapangibabawan ka lang ng iyong alit. Kung yun ay mapapalutang natin sa kanila, yun ang siyang pinakakokontra sa maling ginagawa nila. They will realize, Teka, nagiging mapusok ako. Teka, ang init na ng ulo ko. Teka, nagiging napaka-inconsiderate ko. Teka, mali na nga yata yung ginagawa, tiniisip at sinasabi ko. That's it. Parang reverse psychology, kumbaga. Pero hindi dahil lulukohin mo yung tao. Kasi nakabatay pa rin ito sa totoo. Sa totoo na mayroon pa rin buti ang tao. Gaano man katindi ang kasalanan nito, natatabunan lang ito ng kanyang mga kasalanan. Kung paanong hindi rin natin ito makita kung minsan
dahil natatabunan tayo ng galit natin sa kanila, dahil nakasentro lagi tayo sa ginawa nilang kasalanan. Nakita po ninyo, kahit tayo, nagiging biktima. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong padadala sa kasalanan. Huwag tayong padadala sa galit upang hindi tayo pare-parehas natakasan o mawalan ng bait. Ito po sana ang hilingin nating piyaya sa ating banal na misa. Lalong-lalo na kung ang nagkakasala, nagkakamali at nagkukulang sa atin ay hindi naman iba sa atin, parte ng ating pamilya o tao na sa atin ay mahalaga. Tulungan po natin silang bumalik sa ulirat nila, sa bait nila, sa tamang reasoning, pangunawa, pananaw nila. Amen. Lagayin natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo kung mahintay ang pagbabago ng kapwa ko, lalong-lalo na kung ito'y miyembro ng pamilya ko. Tulungan mo kung huwag mapangibabawa ng galit ko, ng kawalan ko ng pag-asa na siya ay may pag-asa pang magbago. Tulungan mo kung tulad mo, ako'y maniwala pa rin na magigising pa rin siya sa katotohanan, makikita pa rin niya ang tamang pangangatwiran. Tulungan mong maging malawak ang pangunawa ko, maging mahaba ang pasensya ko, maging malaki ang puso ko, na mahintay pa ang pagbabago ng taong ito, na mas maiparamdam ko sa Kanya ang kabutihan niya sa kapila ng kasalanan niya at yun ang siyang kumontra sa maling ginagawa niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Makapangyarihan pa rin ang kabutihan, bagamat mahirap panindigan. Hallelujah! Wala pa rin masasayang. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangakong binitawan sa atin, inilagay sa puso natin. Kaya mayroong magandang mangyayari sa'yo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Pakahigpitan mo ang pagkakakapit mo sa Kanya kung lalapit ka kay Jesus. Anong gagawin mo kung mag-give up ka sa Kanya? Sino magtsatsaga sa Kanya? Sino muna sa Kanya? Sino pang magiging instrumento ng Panginoon para magbago pa siya, para mabalik mo siya sa katinuan niya? Hindi masasayang ang paghihintay mo. Sayangin mo niya ito, siya ang magdadala na ito. Basta gawin mo ang makakaya mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patbayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kadukot-dukot sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilahan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipinagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ng Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Christ. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantong ay payapat may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay, laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-ooraga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Dahil sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kung kaya ninais mong nisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon, maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga chapels, parokya, institusyon at mga individual. Marami pong salamat. Panginoon na po sana ang bahala sa inyo. Gumantay sa kabutihan ninyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo
ang ating mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and left. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Sing in our minds and hearts, as once they fell at last and